May mga taong hindi naman umaamin, pero bakit ramdam na ramdam mo na may something? Walang I like you, walang malinaw na signal pero iba yung tingin, iba yung energy, at parang may connection na hindi mo maipaliwanag. Paano nangyayari yon? At bakit minsan? Mas malakas pa ang tahimik na attraction kaysa sa lantaran. Sa psychology, hindi lahat ng attraction ay sinasabi marami sa kanila, nararamdaman lang. At dito papasok ang tinatawag na silent attraction. Isang uri ng pagkagusto na hindi mo maririnig, pero siguradong mararamdaman mo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mas malakas ang tahimik na pagkagusto? May mga pagkakataon sa buhay na hindi mo maipaliwanag kung bakit may isang tao na parang iba ang dating sa'yo. Hindi siya malandi, hindi rin siya obvious na nagpapapansin. Pero sa tuwing nandyan siya, may kakaibang bigat ang presensya niya. Tahimik pero ramdam. Ito ang tinatawag sa psychology na silent attraction. Isang uri ng pagkagusto na hindi dumadaan sa salita, kundi sa mga maliliit na kilos, tingin at energy na hindi mo agad napapansin pero tumatama sa subconscious mo. Bakit nga ba mas malakas ito? Una, dahil sa mystery. Kapag hindi malinaw ang intensyon ng isang tao, mas nagiging curious ang utak mo. Hinahanap mo ang sagot sa mga tanong na hindi niya sinasabi. At habang mas iniisip mo siya, mas lalo kang naa-attach. Pangalawa, dahil sa emotional projection. Dahil kulang ang impormasyon, ikaw mismo ang nag-fill in ng gaps. Iniisip mo kung ano ang ibig niyang sabihin, kung may chance ba, kung may meaning ba ang mga simpleng kilos niya. At sa prosesong iyon, mas lalo kang nahuhulog. Pangatlo, dahil sa consistency ng subtle signals. Hindi man siya vocal, pero mapapansin mong laging may maliit na effort. Simpleng pagtingin, paglapit o pag-alala sa maliliit na detalye tungkol sa'yo. Hindi siya maingay pero totoo. At ang pinakamalalim na dahilan, ang silent attraction ay hindi pilit. Wala itong pressure, walang expectation. Kaya mas nagiging natural ang connection. Hindi mo namamalayan, nasasanay ka na sa presence niya hanggang sa hanapin mo na. Minsan, ang pinakamalakas na attraction ay hindi yung sinasabi, kundi yung nararamdaman mo kahit walang umaamin. Hindi lahat ng totoo ay kailangang marinig. Minsan, sapat na maramdaman mo lang. 2. Hindi siya umaamin, pero nararamdaman mo. May mga tao na kahit hindi nagsasabi ng kahit ano, parang may sinasabi pa rin. Walang confession, walang malinaw na pag-amin, pero sa bawat tingin at kilos nila, may mensaheng umaabot sa'yo. At ang mas nakakalito, hindi mo alam kung totoo ba o iniisip mo lang. Sa psychology, may tinatawag na nonverbal communication. Ito yung paraan ng isang tao na magpahayag ng emosyon nang hindi gumagamit ng salita. Dito pumapasok ang silent attraction. Hindi niya kailangang sabihin na gusto ka niya dahil ang katawan at behavior niya ang kusang nagsasalita. Napapansin mo ba na iba siya kapag ikaw ang kausap niya? Mas attentive, mas present, at minsan kahit hindi siya nagsasalita, hindi siya umaalis. Simpleng presensya pa lang, may bigat na. Ito ay dahil kapag may attraction, natural na nagiging focused ang isang tao. Kahit pilitin niyang itago, lumalabas pa rin sa micro-expressions, body language, at paraan ng pakikitungo niya sa'yo. Pero bakit hindi siya umaamin? Kadalasan, dahil sa takot. Takot na ma-reject. Takot na masira ang kung anong meron kayo o takot na hindi pa ito ang tamang oras. Kaya pinipili niyang manatili sa tahimik na paraan ng pagpaparamdam. At dito ka nadadala. Dahil mas mahirap i-ignore ang isang bagay na hindi naman sinasabi pero ramdam na ramdam mo. Mas nagiging malalim ang epekto dahil hindi siya direkta, kundi unti-unti kang hinihila. Ang silent attraction ay parang isang lihim na koneksyon. Walang kasiguraduhan, pero may pakiramdam na totoo. 3. Kapag tahimik, pero malalim mga senyales ng silent attraction na hindi mo napapansin.
May mga pagkakataon na akala mo normal lang ang lahat. Walang espesyal, walang malinaw na motibo. Pero kung titingnan mong mabuti, may mga maliliit na bagay na hindi basta nagkataon lang. Ito ang silent attraction. Tahimik, simple, pero malalim. At kadalasan, hindi mo agad napapansin dahil hindi ito lantaran. Unang senyales ay ang paulit-ulit na presensya. Hindi man siya palaging nagsasalita, pero lagi siyang nasa paligid. Parang laging may dahilan para mapalapit o manatili kung nasaan ka. Hindi siya obvious, pero consistent. Pangalawa ay ang paraan ng pagtingin. Hindi ito yung mabilis at walang meaning. Kundi yung tumatagal ng kaunti, parang may gustong sabihin pero pinipigilan. At kapag nahuli mo, bigla siyang iiwas. Pangatlo ay ang pag-alala sa maliliit na detalye. Mga bagay na kahit ikaw, minsan nakakalimutan mo na, pero siya naaalala pa rin. Ibig sabihin, pinapansin ka niya sa paraang hindi mo inaasahan. Pang-apat ay ang subtle na pag-a-adjust. Napapansin mong inaayon niya ang sarili niya sa'yo. Sa mood mo, sa energy mo, at sa paraan ng pakikitungo mo. Hindi niya ito sinasabi pero ginagawa niya. At ang huli, ang kakaibang tension kapag magkasama kayo. Hindi awkward, pero may bigat. Parang may hindi nasasabi na pareho ninyong nararamdaman. Sa psychology, ang mga ganitong senyales ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng emosyon na pilit tinatago pero kusang lumalabas. Hindi mo kailangan ng malinaw na pag-amin para malaman ang totoo. Dahil sa tahimik na paraan, mas nagiging totoo ang bawat kilos. 4. Bakit ka nila tinitigan pero hindi kinausap? May mga sandali na nahuhuli mo silang nakatingin sa'yo. Hindi isang beses kundi paulit-ulit. Pero sa tuwing magkakaroon ng chance na mag-usap kayo, wala silang ginagawa. Walang approach, walang salita. Parang hanggang tingin lang. Nakakalito. Kung may gusto sila, bakit hindi ka kausapin? Sa psychology, ang ganitong behavior ay kadalasang konektado sa silent attraction. Kapag may nararamdaman ang isang tao pero hindi niya kayang ipahayag, lumalabas ito sa pinakanatural na paraan. Ang pagtingin. Ang mata ang isa sa pinakaunang nagre-react sa attraction. Kapag may gusto ka sa isang tao, automatic kang napapatingin sa kanya. Hindi mo kailangang pilitin. Kaya kahit sinusubukan niyang itago, nahuhuli mo pa rin. Pero bakit hanggang doon lang? Una, dahil sa self-doubt. Kahit gusto ka niya, maaring iniisip niya na baka hindi mo siya gusto pabalik. Kaya mas pinipili niyang manatili sa distansya kaysa mag-risk. Pangalawa, takot sa rejection. Ang simpleng paglapit at pakikipag-usap ay may kasamang posibilidad na ma-reject. At para sa iba, mas safe ang tumingin na lang kaysa harapin ang posibilidad na masaktan. Pangatlo, hindi pa siya sigurado sa nararamdaman niya. Minsan, hindi lang ikaw ang pinag-iisipan niya. Siya rin mismo sinusubukang intindihin kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Kaya sa halip na kumilos, nananatili siya sa tahimik na pagmamasid. At para sa'yo, nagiging palaisipan ito. Dahil may nararamdaman ka sa paraan ng pagtingin niya. Pero kulang para maging malinaw. Ang pagtingin na walang kasunod na salita ay hindi ibig sabihin na walang kahulugan. Minsan, ito ay senyales ng emosyon na hindi pa handang ipakita. 5. The power of silence. Paano ka nahuhulog kahit walang salita? May mga koneksyon na hindi nagsisimula sa usapan. Walang mahabang chats, walang malalim na kwentuhan. Pero kahit ganoon, unti-unti kang nahuhulog. At ang mas nakakagulat, hindi mo alam kung kailan nagsimula. Sa psychology, ang ganitong experience ay konektado sa power of silence. Kapag tahimik ang isang interaction, mas nagiging sensitive ang utak mo sa maliliit na detalye. Isang tingin, isang simpleng ngiti, o kahit presensya lang, nagkakaroon ng mas malalim na epekto. Bakit ka nga ba nahuhulog kahit walang salita? Una, dahil sa focus. Kapag walang distractions tulad ng maraming usapan, mas napapansin mo ang body language, ang energy, at ang paraan ng pakikitungo niya sa'yo. Mas nagiging malinaw ang mga bagay na kadalasang natatabunan ng salita. Pangalawa, dahil sa imagination. Dahil kulang ang impormasyon,
Ang isip mo ang gumagawa ng kwento. Iniisip mo kung ano ang ibig sabihin ng bawat kilos niya. At habang ginagawa mo ito, mas lalo kang nagiging emotionally invested. Pangatlo, dahil sa comfort na hindi pilit, ang katahimikan na hindi awkward ay isang malakas na senyales ng koneksyon. Ibig sabihin, kahit walang ginagawa o sinasabi, komportable kayo sa presensya ng isa't isa. At dito ka nadadala. Hindi dahil sa mga salitang narinig mo, kundi sa pakiramdam na naranasan mo. Minsan, ang mga salitang hindi nasabi ang may pinakamalakas na epekto. Dahil hindi sila limitado o klaro, mas nagiging personal ang interpretation mo. Ang tahimik na connection ay hindi nangangahulugang walang nangyayari. Sa katunayan, dito madalas nagsisimula ang mga pinakatotoong damdamin. 6. Silent attraction versus flirting. Bakit mas nakakaadik ang hindi ipinapakita? Sanay tayo sa ideya na kapag may gusto ang isang tao, ipinapakita niya ito. May lambing, may malinaw na flirting. Direkta, obvious, at madaling intindihin. Pero bakit may mga pagkakataon na mas nahuhulog tayo sa taong hindi naman nagpapakita? Dito pumapasok ang pagkakaiba ng flirting at silent attraction. Ang flirting ay malinaw. Alam mo kung saan ka nakatayo. May assurance, may kilig. Pero kadalasan, mabilis din itong mawala. Dahil kapag nakuha mo na ang sagot, nawawala na ang mystery. Sa kabilang banda, ang silent attraction ay hindi nagbibigay ng kasiguraduhan. Walang direktang pag-amin, walang malinaw na signal. Pero dito nagiging mas malalim ang epekto. Sa psychology, may tinatawag na uncertainty effect. Kapag hindi sigurado ang utak mo, mas nagiging active ito. Mas iniisip mo ang tao, mas hinahanap mo ang sagot, at mas tumatagal siya sa isip mo. Kaya mas nakakaadik ang hindi ipinapakita. Dahil hindi ito tapos. Laging may tanong, laging may posibilidad. Bukod dito, ang silent attraction ay nagbibigay ng space para sa imaginasyon. Ikaw mismo ang bumubuo ng meaning sa bawat kilos niya. At habang ginagawa mo ito, mas lalo kang nagiging emotionally connected. Samantalang sa flirting, ibinibigay na sa iyo ang sagot. Wala nang masyadong iisipin. Kaya minsan, hindi ito kasing lalim ng tahimik na koneksyon. At may isa pang dahilan. Ang mga taong hindi nagpapakita ay kadalasang mas totoo sa kilos kaysa sa salita. Walang labis, walang pilit. Kaya kahit simple lang, ramdam mo ang sincerity. Hindi lahat ng malinaw ay malalim. At hindi lahat ng tahimik ay walang laman. Mas nagtatagal ang epekto ng mga bagay na hindi mo agad maintindihan. Dahil habang hinahanap mo ang sagot, unti-unti ka na palang nahuhulog. 7. Mga galaw na walang kahulugan. O may tinagong attraction. Minsan iniisip mo, baka wala lang. Baka normal lang ang lahat ng ginagawa niya. Isang simpleng paglapit, isang maikling usap, o isang mabilis na tingin. Pero bakit parang may kakaiba? Parang may laman na hindi mo maipaliwanag. Sa psychology, hindi lahat ng kilos ay random. May mga galaw na galing sa subconscious, lalo na kapag may nararamdaman ng isang tao na hindi niya sinasadyang ipakita. Dito nagsisimula ang silent attraction. Halimbawa, napapansin mong lagi siyang napapatingin sa'yo kahit wala namang dahilan. O kaya naman, kapag nag-uusap kayo, mas attentive siya kumpara sa iba. Maliit na bagay pero paulit-ulit. May mga pagkakataon din na ginagaya niya ang kilos mo. Kapag tumawa ka, tatawa rin siya. Kapag tahimik ka, bigla rin siyang tatahimik. Ito ay tinatawag na mirroring. Isang natural na reaksyon kapag may koneksyon o attraction. Minsan naman, napapansin mong nagbabago ang energy niya kapag ikaw ang nandyan. Mas conscious siya sa galaw niya, parang mas maingat. Hindi dahil nag-iinarte, kundi dahil may pakialam siya sa impression niya sa'yo. At may mga sandali na parang gusto kanyang lapitan pero bigla siyang uurong. Isang hakbang pasulong, dalawang hakbang pabalik. Ito ay senyales ng internal conflict. Gusto kanya pero may pumipigil. Ang problema, madaling i-dismiss ang mga ito. Sasabihin mong wala lang, nagkataon lang. Pero sa totoo,
Ang consistency ng mga ganitong galaw ang nagbibigay ng kahulugan. Ang mga kilos na akala mo walang ibig sabihin ay maaaring may tinatagong emosyon. Hindi man niya sabihin, lumalabas ito sa paraang hindi niya kontrolado. 8. Bakit mas ramdam mo sila kapag hindi sila umaamin? May mga tao na kahit hindi nagsasabi ng kahit ano, mas ramdam mo pa sila kaysa sa mga taong lantaran kung umamin. Walang malinaw na salita, pero may presensya na hindi mo ma-ignore. At minsan, mas tumatagal pa sila sa isip mo. Sa psychology, may dahilan kung bakit ganito ang epekto ng mga hindi umaamin. Una, dahil sa emotional tension. Kapag may nararamdaman kang hindi sigurado, mas nagiging intense ang experience. Hindi ito tapos, kaya patuloy mo itong iniisip. At habang iniisip mo, mas lalo itong lumalalim. Pangalawa, dahil sa anticipation. Dahil hindi mo alam kung ano ang totoo, umaasa ka. Hinahanap mo ang sagot sa bawat kilos niya. At sa proseso na ito, nagkakaroon ng emotional investment kahit walang malinaw na relasyon. Pangatlo, dahil sa subtle consistency. Ang mga taong hindi umaamin ay kadalasang nagpapakita ng maliliit pero paulit-ulit na senyales. Hindi ito malakas pero steady. At ang consistency na ito ang unti-unting bumubuo ng koneksyon. Bukod dito, ang kakulangan ng salita ay nagbibigay ng space para sa interpretation. Ikaw ang nagbibigay ng kahulugan sa mga ginagawa niya. At habang ginagawa mo ito, mas nagiging personal ang nararamdaman mo. Kaya mas ramdam mo sila. Hindi dahil mas malaki ang effort nila, kundi dahil mas malalim ang epekto ng hindi nila sinasabi. Ang mga taong hindi umaamin ay nagiiwan ng tanong sa isip mo. At ang mga tanong na ito ang dahilan kung bakit hindi mo sila makalimutan. 9. Tahimik. Pero totoo psychology ng mga taong hindi nagpapahalata ng gusto. May mga tao na kahit may nararamdaman, pinipili nilang manahimik. Hindi dahil wala silang lakas ng loob, kundi dahil mas komportable sila sa pag-iingat kaysa sa paglalantad. Tahimik lang, pero totoo. Sa psychology, ang ganitong uri ng tao ay kadalasang may mataas na self-awareness. Alam nila ang nararamdaman nila pero pinipili nilang kontrolin kung paano ito ipapakita. Hindi sila impulsive. Mas iniisip nila ang timing, ang sitwasyon at ang posibleng maging resulta. Kaya imbes na umamin, ipinapakita nila ito sa maliit na paraan. Hindi grand gestures, kundi simpleng consistency. Nandyan sila kapag kailangan mo. Nakikinig sila kahit hindi ka humihingi at napapansin nila ang mga detalye na hindi nakikita ng iba. Minsan, iniisip ng iba na wala lang ito. Pero sa totoo, mas mahirap gawin ang ganitong klaseng pagpapakita dahil kailangan nilang pigilan ang sarili nila na magsabi kahit gusto na nila. May isa pang dahilan kung bakit hindi sila nagpapahalata. Takot silang masira ang kasalukuyang connection. Para sa kanila, mas mahalaga na manatili ka sa buhay nila kahit hindi malinaw ang label kaysa mawala ka dahil sa isang pag-amin. At sa ibang pagkakataon, sinusubukan muna nilang siguraduhin kung totoo ba ang nararamdaman nila. Ayaw nilang magmadali. Ayaw nilang gawing komplikado ang isang bagay na maaaring hindi pa buo. Kaya kung may taong tahimik pero consistent sa'yo, huwag mo agad maliitin. Dahil sa likod ng katahimikan na iyon, may emosyon na pinipiling itago pero hindi kayang itanggi. Hindi lahat ng totoo ay malakas. Minsan ang pinakatotoo ay yung hindi ipinagsisigawan. Tahimik lang pero kapag naintindihan mo, doon mo makikita kung gaano ito kalalim. 10. Silent attraction. Ang lihim na rason kung bakit kanila hindi maalis sa isip nila. May mga pagkakataon na hindi ka naman palaging kausap, hindi rin kayo laging magkasama pero parang hindi ka nila makalimutan. Tahimik lang ang lahat pero ramdam mong may lugar ka sa isip nila. Sa psychology, may dahilan kung bakit nangyayari ito. Una, dahil sa unresolved emotions. Kapag may nararamdaman ng isang tao na hindi niya na ipapahayag, hindi ito basta nawawala. Sa halip, nananatili ito sa isip niya.
Parang isang kwento na walang ending, kaya paulit-ulit niyang binabalikan. Pangalawa, dahil sa mental replay. Dahil kulang ang interaksyon, mas pinapahalagahan ng utak ang bawat moment na meron kayo. Simpleng usap, isang tingin, o isang maliit na detail nagiging memorable. At dahil dito, mas tumatatak ka sa isip niya. Pangatlo, dahil sa curiosity. Ang mga bagay na hindi malinaw ay mas mahirap kalimutan. Dahil hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari, patuloy kanyang iniisip. Hinahanap niya ang sagot sa mga tanong na hindi pa nasasagot. At may isa pang dahilan. Ang silent attraction ay kadalasang walang closure. Walang malinaw na simula at walang malinaw na katapusan. Kaya hindi ito natatapos sa isip ng isang tao. Habang hindi nasasabi ang nararamdaman, patuloy itong umiikot. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil hindi pa ito tapos. Ang dahilan kung bakit hindi ka nila maalis sa isip nila ay hindi dahil sa dami ng oras na pinagsamahan ninyo, kundi dahil sa lalim ng mga bagay na hindi ninyo nasabi. Dahil ang totoo, ang mga emosyon na tahimik ay hindi madaling mawala. Minsan, sila pa ang pinakamatagal manatili. Sa dulo ng lahat, mapapansin mo na hindi lahat ng koneksyon ay kailangang maingay para maging totoo. May mga damdamin na mas lumalalim sa katahimikan. Mga tingin na may ibig sabihin. Mga kilos na hindi mo agad naiintindihan, pero tumatatak. Ang silent attraction ay hindi lang tungkol sa paghanga. Ito ay tungkol sa mga bagay na hindi nasasabi, pero patuloy mong nararamdaman. At minsan, dito nagsisimula ang mga koneksyon na hindi madaling makalimutan. Kaya kung may mga sandali sa buhay mo na parang may nararamdaman ka pero walang malinaw na paliwanag, huwag mo agad baliwalain. Dahil kadalasan, ang mga pinakatotoong emosyon ay hindi ipinagsisigawan. Tahimik lang pero totoo. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.